Monica POV. Ang sabi nila, ang mga uri ng pagmamahal na nararanasan sa pagkabata, ay hindi raw totoo. Ang tawag lang daw roon ay puppy love. Hindi ito pagmamahal na tumatagal ng panghabang buhay, at lalong hindi ito ang uri ng pagmamahal na sineseryoso. Noong unang mamulat ako sa mundo ng crushes, si Darius ang parang light bulb na pumasok sa isipan ko. I was asked by my girl classmates, kung sino raw ang crush ko. At ewan ko ba, si Darius Escudero talaga ang pumasok sa isipan ko. Siguro ay dahil hindi kami close. Kaya naman misteryoso siya para sa akin. Hindi tulad ni na Kuya Shiloh, Kuya Caleb, at Kuya Kilian, na nakakasama ko naman at medyo malapit sa akin kumpara sa kanya. He doesn't even know I admire him. He doesn't even have an idea that I like him. Ang alam niya ay siya ang pinaka hindi ko gusto sa kanilang magpipinsan. Nasusungitan ako sa kanya. Well, totoo naman na masungit siya kung minsan, at madalas ay seryoso. He's not like Kuya Shiloh, who is sweet and caring. He's not like Kuya Caleb, who is always playful, who jokes around a lot. Hindi rin siya gaya ni Kuya Kilian, na kahit hindi kasing kulit ni Kuya Caleb, ay marunong namang magbiro, tumawa, at ngumiti. Ni hindi nga siya laging nasa El Amadeo. And for Pete's sake, he's so much older than me. He's 22. He already has responsibilities in life, habang ako ito at pagiging spoiled brat lang ang ambag. Pero kahit na, gusto ko siya, Leon lang ang tanging alam ko sa mga oras na ito. Hey! Tawag ko sabay kaway noong dumaong ang sinasakyan naming yate, sa isang isla sa Batangas. Tanghal iyan noon at nagtagpo na nga ang landas namin ni Darius. Magkaparehong araw ang pagpunta namin sa Batangas 3 days ago, pero syempre, magkaiba ang dahilan kaya naman hindi magkasabay. Iba ang pinagkakaabalahan ni Darius, at iba rin naman kina Daddy na isang business trip. Napagpasyahan lang nila Daddy, na bumisita rito sa kung nasaan si Darius sa Batangas. Unwind lunch kasama yung ibang businessman. They were waiting at the floating dock. Habang humahangin, at nililipad ang buhok ko, ay hindi ko maiwasang mapatulala kay Darius, na naghihintay sa dalampasigan. Nakasuot siya ng long sleeves t-shirt at formal trousers. May shades at nililipad ng mabining hangin ang kanyang buhok, habang sa tabi niya ay mayroong mga mukhang businessman, na nakikipag-usap sa kanya. Magka-cruise ang kanyang mga braso, habang naghihintay sa pagdaong ng aming yate. Naka-shades kasi siya, kaya hindi ko makita ang mga mata niya, pero siguradong nakakamatay na naman ang mga tingin niya. It's been 3 days since the last time I saw him. Pero pakiramdam ko ay napakatagal yun. Tito, sabi ni Darius noong makababa na kami sa yate sabay ngiti, at bati kay Daddy na tinapik ang kanyang balikat. He also greeted my mother, Monica. He casually greeted noong bamaling sa akin, at tipid lang na ngumiti. Ngingiti pa lang ako sa kanya, ay hinarap niya na ulit sina Daddy at ang ibang naroon. Habang ako ay hindi man lang maintindihan ang pinag-uusapan nila, na puro tungkol sa negosyo. Noong kumain kami ng lunch sa isang 5-star hotels restaurant, puro pamatay pa rin ang kanilang topic. Malapit na nga akong maglabas ng notebook, at baka sakaling magamit ko rin ang mga naririnig ko. Enough with business topics. Kumusta nga pala ang bakasyon mo rito sa Pilipinas, Darius? Are you having a good time? Tanong ni Daddy. My face lit up. Oh, my goodness. Sa wakas, something I'm interested about. Sinulyapan ko si Darius. Nakatingin siya sa pagkain niya at nag-angat ng tingin kay Daddy. Then his usual expression of being good, when it comes to speaking. Para siyang isang magaling na negotiator. Yung tipong hindi mo matatanggihan, kahit ano pang inaalok niya. I'm having a great time, Tito. So far, maayos ang takbo ng planta. We're about to export products outside the country, balita ni Darius sa kanilang wine company. Napatango naman si Dad, at halatang natutuwa. Talagang bilib ako sa dedikasyon mo, iho. Noong ganyang edad ko, nag-e-enjoy pa ako sa pakikipag-abangan sa kanto. Kami ni Dante, abalang-abala pa kami niyan sa fraternity, sabay halakhakan ng mga may edad na naroon. Ngumiti si Darius Escudero.
Napatingin ako sa inumin niya. Wine. Pagtapos ay napatingin ako sa nasa tabi ng plato ko. Pambatang juice. Bumalik na lamang ako sa pagkain, pero ang atensyon ko ay nasa pinag-uusapan pa rin. Wala ka bang girlfriend, iho? O baka naman ay taga rito sa Batangas, kaya naman dito mo rin piniling magbakasyon? Tanong ni Daddy. Muli na naman akong napasulyap sa pwesto ni Darius. At noong makita kong napangiti na naman siya sa tanong, ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang mga balikat ko. Bakit kaya siya nakangiti? Totoo ba iyon? May girlfriend siya rito sa Batangas. Pinilit ko na lang na kumain. Wala pa rin namang maibibida sa akin ang mga magulang ko. Pasaway ako sa school, suki sa guidance, at laging sakit sa ulo ang naibibigay. Bigla tuloy akong nanliit sa sarili ko. Dapat ba nagseseryoso na rin ako sa buhay? But I'm still in high school. Nasa ganitong edad pa talaga ako, kung saan hindi ko pa alam ang lahat ng gusto ko sa buhay. Pero kahit na, hindi ko pa rin maiwasang manliit at panghinaan ng loob. Bakit naman kasi ganoon? Kahit man lang sana kaunting achievement, na pwedeng I-bring up ni na Daddy tungkol sa akin. Kaso wala, baka yung pagiging spoiled ko pa ang masabi niya, huwag na lang. What are your other plans while here? Babalik ka rin ba agad sa Amerika? Hindi ba't tapos na ang graduation mo? Tanong naman ng iba pang naroon. Talagang interested sila sa mga ginagawa ni Darius. Yes, but I'm planning to stay here for a while, sir. My cousins and I are planning some things, at kailangan ko rin pong tutukan ng planta, sagot ni Darius. Mabuti naman kung ganoon, iho. Mangyaring ipapakilala ko sa iyo ang anak ko. Iyon ay kung wala ka pang nobya, pabirong sabi ng isa, kahit halatang sinusubukan talaga nitong alamin, kung may tayan sa ba ang sinasabi niyang anak kay Darius. Sa kakatingin ko sa pwesto ni Darius, nawala na yata ako sa sarili, at dumulas ang pinanghihiwa ko ng steak. Kaya pati plato ay nahiwa ko. Gumawa iyon ng matinis na tunog na masakit sa tainga. I'm sorry. Paghingi ko ng paumanhin, iyon na naman ang napapailing na reaksyon ni Mommy, at siya na ang nahihiya sa aksyon ko. Dahil doon ay napatingin sa akin si Darius. Agad akong nag-iwas, at huminga ng malalim. Pagtapos ng lunch ay naging abala na sina Daddy, at iyong mga kaibigan niya sa pagkukwentuhan, at pag-uusap na puro tungkol sa business. Hindi ba sila nagsasawa? Puro negosyo na lang ang iniisip nila. Nagpaalam ako kay Mommy na magtutungo muna sa dalampasigan. Magpapahangin lang dahil nananakit na ang ulo ko, at hindi ako makarelate sa kanila. I feel like I'm going to have a nosebleed, kung mananatili pa ako roon. Habang pinagmamasdan ng mga alon, at iniisip kong may girlfriend nga ba Darius, halos hindi ko na namalayan, noong may magsalita mula sa kung saan. Nagulat pa ako noong makitang si Darius pala. Naglalakad siya palapit. Mukhang magpapahangin din, kaso lang ay naunahan ko siya. Nakita kong may hawak siyang stick ng sigarilyo, at noong makita niyang nakatingin ako roon, ay bahagya niya itong itinago. Why are you here alone? Tanong niya, at binalik na lang ang stick ng sigarilyo sa loob ng kaha. Pagtapos ay binulsa niya iyon. Wala naman, nagpapahangin lang, sagot ko sabay tingin ulit sa dagat. Pinagmasdan ko ang mga bangka mula sa malayo, yung iba naman ay nasa dalampasigan na. I want to try that. Tiningnan din ni Darius ang tinitingnan ko, at mabilis na kumunat ang kanyang noo, at gumalaw ang panga. That's dangerous, Monica. Huwag mo nang subukan pa, mataman niyang sinabi. Napanguso ako. Wow, mas istrikto pa kay Dad. Pero wala naman akong magawa rito. Ang boring, sabi ko at saka siya hinarap. May naalala tungkol doon sa nabanggit ni Daddy, na racetrack ng mga escudero rito sa Batangas. Ito na ang chance para masabi ko sa kanya, na gusto kong sumama roon. Oo nga pala, nabanggit lang ni Daddy, na baka ay narito ka para sa racetrack. Totoo ba iyon? May race ka ba? Nakatingin siya sa akin, medyo napapatagilid ang ulo dahil sa aking tanong. Why are you asking? Lamabi ako agad, at lumingon-lingon sa dagat. Wala naman, pero totoo ngang may race ka. Yes, really. Kumabog ang dibdib ko sa excitement. Pwede ba akong sumama? Gusto kong mapanood.
Nanatili ang kanyang tingin sa dagat bago si Darius marahang umiling-iling. Hindi ka papayagan ng dun, Monica. And it's not something that you should watch. Napanguso ako agad. Pati ba naman car racing, bawal din. Lahat na lang. At saka manunood lang naman, Nanunood ako ng racing, Darius. I'm a fan of that sport. Gustong gusto kong makapanood ng race sa personal. At ngayon lang ako nagagawi rito. Kaya, please, pwede bang sumama? Nakikiusap kong sinabi. I really want to watch it. Lalo na at nandoon pala siya at magre-race. Gusto kong makita at mapanood ng personal. Darius heaved a sigh. It's Monica. You don't fit in that place. Pagtapos ay tinalikuran niya na ako. Sumunod ako agad sa kanya. Pumayag si Daddy. Nasa iyo raw kung papayag ka. Kaya sige na, Darius. No, bakit? Gusto mo pagsulatin ko pa sina Mommy ng waiver, na hindi ka nila kakasuhan kapag napahamak ako? Umaasang sabi ko. Tiningnan niya ako dahil doon, na parang nasisiraan ako. I promise you, I will behave. Uupo lang ako at manunood. Kinukulit ko na talaga si Darius. Halata kasi sa mukha niya na ayaw niyang pumayag, Huwag kang makulit, Monica. I don't want you there. Nasaktan naman ako sa sinabi ni Darius. Natahimik tuloy ako, at nagtagal ang tingin sa akin ni Darius, mukhang nakonsensya sa binitawang salita. Hindi ka dapat humihiwalay sa mga magulang mo. You shouldn't come with me. Dugtong niya, hanggang sa makarating kami pabalik sa restaurant ng hotel, at saktong palabas sina Daddy, ay matibay ang desisyon ni Darius na hindi pumayag. Kahit na binibigyan ko pa rin siya ng mga dahilan, para hayaan akong sumama, hindi pa rin siya bumigay. Hanggang sa magsalita si Daddy, noong mapansing may sinasabi ako kay Darius. Oh, what are you saying to your kuya, Monica? Wala, Dad. Tanggi ko agad. A ghost of smirk was hiding beneath Darius's lips. Siguro masaya kasi sumuko na lang din ako. At baka iniisip niyang nagsisinungaling ako, noong sinabi kong pumayag sina Daddy. Ganoon ba? Ginulo ni Dad ang buhok ko. Oo nga pala, Darius, iho. Itong si Monica, ay may gusto raw mapanood na sport. Layong race na kinaaadikan niya. Aalis din kasi kami ni Katerina bukas. Maaari mo bang isama pansamantala itong yunakahiha ko? She's really eager to watch her favorite, ani Dad. Agad ang pagliwanag ng mukha ko. Napatingin ako kay Darius, na mukhang hindi inasahang totoo nga iyon. Napakurap pa yata siya, para siguraduhin hindi siya tinitrip ni Daddy, iyon ay kung hindi abala sa iyo. Alam mo naman itong dalaga ko, medyo makulit at kailangan ng magbabantay. Tiwala naman kaming hindi mo pababayaan itong si Monica namin. Ngumiti si Daddy. Talagang palagay ang loob nila kay Darius. Paano ba naman kahit ni minsan, ay hindi ako pinansin ni Darius, sa paraang may maiisip silang iba. He was always prim and proper. Isa pa, kilala talaga siyang may sariling prinsipyo. He was a man of his words, too. I flashed my success smile at Darius. Ha! Akala mo ay nagsisinungaling ako, no? Nang sumapit ang kinabukasan, at sumama nga ako kay Darius, hindi ko naman inasahan ang dahilan kung bakit ayaw niya akong sumama. Nakalimutan kong pamatay nga pala ang sport na ito. Dahil noong nakikipag-unahan si Darius, at nasaksihan mismo ng mga mata ko, ang bilis ng pagpapatakbo niya sa race car, at pagiging marahas sa loob ng racing track, muntik na akong mahimatay. Buong gabi ay hindi ako mapakali kakaisip, kung ano ang mangyayari bukas. Halos mapuyat din ako sa pag-isip, kung ano ang susuotin ko. Talagang pinaghandaan ko ang araw na sasama ako sa racing ni Darius, kaya naman gumising talaga ako ng maaga, at nagbihis ng presentable. Mabuti na lang at dala ko ang magaganda kong damit. Sabi ko naman kasi kay Mommy, ay talagang mapapapayag din si Darius, Nagsuot ako ng isang light blue dress. Hanggang itaas ito ng tuhod ko. Long sleeves at V-cut ang neckline, pero wala pa naman akong masyadong boobs. Kaya wala pang cleavage na sumisilip, kaya tingin ko ay ayos lang ito. May mga disenyo rin itong lace. I partnered it with white sandals. Pagtapos ay sinuklay ko ng maayos ang buhok, at naglagay ng pabango.
Hindi na ako naglagay ng mga pambatang hair clips sa buhok ko. Nakalugay lang ito, at nakabagsak ng maayos. Hindi pa ako masyadong marunong mag-makeup, kaya naman kaunting kulay sa labi na lang ang nilagay ko. Nagpaalam na ako agad kina mommy at daddy, dahil ayaw ko nang paghintayin si Darius. Baka sabihin niya ay masyado akong paimportant. Aalis din naman sina daddy bandang tanghali, para sa pupuntahan nila. Pagdating ko sa baba ng hotel, ay nakita ko ngang paakay na sila sa yate, at may kausap na lang na driver niya yata o bodyguard. Iyan na pala si Monica, sabi ni Manong, noong matano na ako. Ngumiti ako at nalipat ang tingin kay Darius, noong lingunin niya rin ako. He's wearing a plain black t-shirt, na pinatungan ng leather jacket at isang dark maong pants. His after shower hair na mukhang kakatuyo lang ay mukhang malambot. Agad akong ngumiti at bumati. Good morning po, bati ko kina Manong. Good morning din sa iyo, Monica. Mukhang excited ka, Ngumiti ako. Opo, lagi talaga akong nanunood ng racing noon pa. Gustong gusto ko talagang masaksihan ng personal, kwento ko. Nako, baka naman ay matroma ka roon. Dahil nagliliparan ng mga automobile at motor doon. Pinasakay na kami sa yate. Hindi ko maiwasang tingnan si Darius, kung anong reaksyon niya. Naiinis kaya siya na sumama ako? Is my presence a burden to him? Noong bumaba na ulit sina Manong at nagsimula na ang pag-alis ng yate, nakuha ko na ang tiyempo na kausapin si Darius. Pero bago pa bamuka ang lobby ko para magsalita, naunahan niya na ako. Huwag kang aalis sa pwesto mo, hanggat hindi natatapos. Don't go anywhere else. Tumango ako agad. Oo, Darius. Mag-cheer lang ako sa iyo roon. Pero wala ba sina Kuya Shiloh? Tanong ko. Tiningnan niya ako dahil doon. Sumabay tuloy sa hangin ang galaw ng malambot niyang buhok. Bakit mo sila hinahanap? Nagkibit balikat ako sabay tingin sa dagat, habang umaandar na ang yate papalayo sa dalampasigan. Wala naman. Para ma-cheer ko rin sila. At saka tinanong ko lang dahil syempre, pare-pareho kayo ng hobby. We don't like fighting each other, inside the racetrack, sagot ni Darius sabay iwas ng tingin. Tinanaw niya rin ang dagat katulad ko. Talaga, bakit naman? Magsusuntukan ba kayo kapag nagkainitin? I smirked. Natawa si Darius sa sinabi ko. Napalabi siya at pinadaan ng palad ang buhok na hinahangin. Pagtapos ay sinuot na ang kanyang shades. We don't do cheap fights, Monica. I'll rest for now. Kapag naroon na tayo, hindi ka pwedeng umalis sa kung saan ka nakaupo. Are we clear on that? Or else? Or else what? Nang hahamon kong tanong. Inisang tingin niya lamang ako, at tuluyan ang tumalikod. You'll not be allowed to go with me anymore. Ngumuso ako, hindi na nagsalita at hinayaan siyang pumasok doon sa cabin. Hinayaan ko na rin muna siyang magpahinga. Kailangan niya naman kasi talaga ng lakas, para sa race mamaya. Dahil wala akong kakilala sa lugar na iyon, maliban na lang kay Darius, akala ko ay magso-solo flight ako sa grandstand. Ayos lang din naman yun sa akin. Ang gusto ko lang naman talaga, ay mapanood ang race niya. Pero may mga kakilala pala siya roon, at doon niya na ako pinaupo kasama nila, para hindi ako magmukhang nawawala sa grandstand. So, ano mo si Darius? Are you one of his cousins? Sa mother's side, masaya at nakangiting tanong ng isang babae, noong makaupo na kami sa mababang pwesto sa grandstand. Hindi pa ako nakakasagot, ay may nagsalita na ulit na babae. Malamang pinsan niya iyan. Wala namang ibang babaeng close kay Darius. At saka ang bata pa ni Monica, mukhang napanatag yung babae sa sinabi ng kasama nila. Tapos nagtawanan na ulit sila. Nice to meet you, Monica. Sana minsan kwentuhan mo kami tungkol sa pinsan mo. Pero hindi ko siya pinsan. Hindi na lang ako sumagot, at ngumiti-ngiti na lang. Nagsimula na rin agad ang race. Puro automobile ang naroon. Kung minsan ay may mga sinasagawa rin ditong motorcycle races. I watch any type of racing, but my least favorite is the speedway racing. Iyong talagang tumatalon sa ere, ang mga motor at sumasabog ang lupang dinaraanan nito, kaya nga mabuti na lamang at hindi naggaganon si Darius. Talagang hinding-hindi ko papanoorin.
Magsisimula na. Sana manalo si Darius. Excited na sabi ng babae. She's wearing a black top with her cleavage showing, at yung palda niya ay hanggang kalahati ng hita. Ang ganda ng tabas nito. Gosh, she's so beautiful. Ang mature ng katawan niya, ang ganda niya rin. Noong magsimula na ang race, hindi na maalis ang mga mata ko sa racetrack. Ang daming tao sa grandstand. Ang daming nanunood at parang mga hindi magkamayaw. Darius Escudero, you're so hot. Sigaw ng mga nasa likod. Pigil ko ang sarili na sumigaw ng ganoon. But I agree, too. He's really so handsome. Kaya nga noong lumabas sila, at nagtungo sa racetrack, hindi ko mapigilan ang kabog na naman ng dibdib ko. Excited ako para sa race. Sana nga talaga ay manalo sila Darius. Mas lalo pa akong namangha, noong mag-grid formation na at nasa unahan si Darius. Ibig sabihin ay mataas ang posisyon niya sa qualifying session. I'm sure he rocked every sessions, they did pati na rin yung mga practice nila. Ang galing-galing niya, eh. My heart skipped a beat when I saw Darius looked up at our direction. Nasa harapan lang kami, kaya naman malinaw ko rin siyang nakikita. He looked at me, mukhang sinasabi yung paalala niya sa akin, na huwag aalis sa pwesto ko. Kaso lang ay nagsikuan ng mga katabi ko na animoy kilig na kilig kaya napunta sa kanila ang atensyon ko. Heloise, nakatingin sa'yo si Darius, sabi ng mga kaibigan ng babae. I looked at them and back to Darius. Kaso lang ay nagsimula na silang magsuot ng helmet. Si Heloise pala, parang napahiya tuloy ako sa sarili ko. Binaliwala ko na lang din iyon, at tinuon na ang mga mata sa racetrack, nang magsimula ang formation lap nila para i-warm up ang mga tires and brakes ng mga race car, at siguradong gumagana ito ng maayos. When the race started, I can't help but be amazed, at the same time, ay nakakalimutan kong huminga sa sobrang tensyon, at excitement. Panay sigaw na kami dahil kasi simula pa lang, ang init na agad ng laban. Magaling din kasi ang ibang racers. Go, Darius! Sigaw nila at tumatalon, at tili kada nalalagpasan ni Darius ang turns. Ang halimaw mo talaga sa racetrack. Let's go, Escudero! Nabibingi na ako sa mga sigaw, at lalo pang nabingi noong makita ko kung paanong halos paliparin ni Darius ang race car sa loob ng track. Para siyang nagmamaneho na wala ng bukas, yung tipong akala mo ay kakampi niya ang langit. His tires were smooth, and he maneuvered the race car very expertly. Ang rahas niya sa racing track. Habang lumilipad yung sasakyan ni Darius, ay parang lumilipad na rin ang kaluluwa ko. I can't imagine being inside that car, and almost flying in the air with my soul. Nasa baba lang kami kaya naman, kada daan ng mga racing car sa aking harapan, ay kitang-kita ko ang bilis nito. Parang hangin na dumaan lamang sa paningin ko. Hindi naman ako kinakabahan ng ganito, kapag nanunood ng racing sa internet. Tuwang-tuwa pa ako kapag halos lumilipad na sa ere ang race cars, pero ngayong nandito ako mismo, parang gustong bumaliktad ng sikmura ko sa kaba. Ang plano ko ay mag-cheer kay Darius, pero walang mapaglagyan ng kaba ko sa kanya. I don't even want him to win now. I just want that race to end. Ni hindi na ako makapagsalita, at panay lang ang singhap kapag tingin ko ay malapit na siyang mabunggo, pero lagi niya namang nakakabig. Napatikip ako sa aking bibig. Noong sobrang lapit ng matapos ng sprint duration ay napatayo na kami. Sumusubok kasi na humabol ang ikalawang sasakyan. Si Darius pa rin ang nauuna. Nagugulat ako tuwing mas bumibilis pa siya, na parang hindi pa sapat ang bilis ng takbo niya, animoy nakukulangan pa siya. Kung may itotodo pa nga, ay baka nagawa niya. Ang bilis din ng reflex niya. Talagang makapigil hininga. Kaya naman noong huling lap na, hindi ko na kinaya dahil sa nagiging intense palalo ang pagmamaneho ni Darius, sa loob ng track. Narinig ko na lang ang hiyawan ng mga tao noong manalo si Darius, at pagkatapos ay agad na akong tumayo sa kinauupuan ko, at agad-agad na umalis sa grandstand. I had to breathe air, because it was suffocating. Hindi ko nga lang namalaya na ang tagal ko palang wala roon sa pwesto ko, na halos matapos na ang podium ceremony. Oh, saan ka galing, Monica? Bigla ka na lang nawala.
Nanalo si Darius, sabi ng babaeng si Heloise. Ngumiti naman ako sa kanila. Nagpahangin lang sa may gilid noong natapos na talaga ang race, nakita ko na ang paglapit sa amin ni Darius. Hindi nga ako nagkamali, na kaibigan nito, ang mga katabi ko ang ibang racer na kasama ni Darius. Ngumiti ako agad noong makita ko si Darius na palapit na. Nakasuot pa rin sila ng racing salt. Bagay na bagay iyon sa kanya. He looks very cool. Medyo pawisan pa sila. Pinapadaanan niya ng palad ang buhok na nag-ulo dahil sa helmet. Agad iyong hinangin. Masayang masaya ang mga katabi ko, na sinalubong at binati ang mga kaibigan nila at nakikipag-asaran. Noong magangat ang mga mata ko sa mukha ni Darius, halos mapatalon ako sa pwesto ko. Ang talam kasi, at ang sanggit ng tingin niya noong bumaling sa akin. I told you not to go anywhere, you didn't listen. Napagtanto ko ang tinutukoy niya. Sa bilis ng kanilang patakbo, nagawa niya pang mapansin iyon magsasalita pa sana ako, pero inabutan na siya ng tubig at maliit na towel ni Heloise. Pagtapos ay hinalikan ang pisngi niya, na nakapagpatulala sa akin. Congrats, Darius. Ang galing mo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, noong masaksihan mismo ng mga mata ko, ang paglapat ng lobby ni Heloise sa pisngi ni Darius. Dampi lang naman iyon, pero grabe pa rin ang naging tama nito sa akin. Hindi ko mapigil ang sulyapan si Darius, at tingnan ang kanyang ekspresyon. Parang wala lang naman iyon sa kanya. Ni hindi siya ngumiti o pinamulahan, pero si Heloise ay walang mapaglagyan ng pamumula ng mga pisngi. Panay rin kasi ang tukso ng mga kaibigan nila, lalo na ang mga kasama ni Heloise. Madalas kayang ganito, tinutukso sila sa isa't isa. Pero, ano ba ni Darius si Heloise? Is she his girlfriend? Someone he's courting? Dahil doon, nawala ako sa aking sarili. Ni hindi ko na nga nabati pa si Darius sa pagkakapanalo niya sa race, at para akong biglang nagkasakit. Kahit nagtatawanan sila, ay pilit lang ang mga naipapakita kong ngiti. Hindi rin naman nila ako masyadong pinansin, at hindi na rin ako masiadog na kihalubilo. Siguro dahil iniisip nilang hindi rin naman ako makaka-relate sa kanila. Dahil sa pagkakapanalo ni Darius, nagkayayaan sila na sama-samang mag-dinner, bilang celebration na rin. Hindi pa nga tuluyang lumulubog ang araw, at dumidilim ang langit ay magkakasama na ang lahat sa isang malapit na restaurant, sa isang 5-star hotel and resort. Of course, I was with them. Hindi naman ako masyadong kapuna-puna, dahil bukod sa mas matangkad ako kumpara sa aking edad, mukha rin silang mga bata. These girls seem to look like they age backwards. I blend well physically. Hindi ko masyadong natuon ang atensyon ko sa naging dinner. Nakatingin lang ako sa pagkain ko, at tahimik sa aking kinauupuan. Kapag nagkukwentuhan sila o nag-aasaran, ay nakikingiti na lang din ako. Gosh, what am I even doing in this place? Bakit ba kasi hindi ko naisip, na pwede ngang may mga kasamang kaibigan si Darius? At syempre, mga hindi ko kaedad. Hindi ko naisip ang bagay na, yun. I thought he would be alone. Kaya may lakas ng loob akong sumama. Hindi ko in-expect na ang dami niya pala talagang ka-close. Niwala akong nahahagap na ganitong balita sa kanya sa social media. Masyado kasi siyang private. Sa kanilang lahat na magpipinsan, si Darius Escudero na talaga ang pinaka-pribado, iyong hindi masyadong share ang buhay niya sa social media. At ang pinakamakalat naman ay si Kuya Caleb. Kada araw, may bagong post na thousands of likes agad ang inaabot ilang oras lang. Pakiramdam ko ay napakabagal ng oras noong dinner. Kung ano-ano ang narinig ko sa kanila. Tama nga ako, laging tinutukso si Heloise kay Darius. Hindi ko siya nakikitang pumapatol sa mga tukso na iyon, pero hindi naman siya mukhang naiilang. Mukhang ayos lang din kay Darius, pero hindi pa rin naman siya nangingiti. Bakit kaya? Maganda naman si Heloise. Kasing level ng kagwapuhan at kakisigan niya. Bagay sila. Heloise, sagutin mo na kasi agad si Darius. Panunokso ng lahat. Namula ang mukha ni Heloise at napatungo siya. Nginuya ko ang sinubong pagkain, pero parang nanuyo ang lalamunan ko, kung kaya't hindi ko ito agad-agad na malunok. Tahimik lang ako sa aking kinauupuan, habang masaya silang nagtutuksuhan.
Napalagok na lang tuloy ako sa tubig, pero pakiramdam ko ay dumagdag lang iyon sa bigat ng dibdib ko, dahil sa aking mga naririnig. Noong tumahimik na ang paligid, at isa-isa na silang nagsiuwian, doon lang ako nagkamalay ulit. Pakiramdam ko ay pagod ako ngayong araw, na akala mo ay ako ang nakipagkarerahan sa loob ng racetrack, sa halip na si Darius. Tahimik lang akong nakatayo sa may railings, dito sa beachfront restaurant, kung nasaan kami habang hinihintay si Darius, na mag-settle ng bills. Nakita kong kausap niya pa ang waiter. Siguro niliber niya ang lahat ng mga kaibigan niyang iyon. Grabe, ang mahal-mahal pa naman dito sa restaurant na ito. Maya-maya lang ay naglakad na rin siya palapit sa kinaroroonan ko. Lumingon ako sa kanya, at natigilan noong makitang may dala siyang take-out. I settled the bill already. Let's go, saad ni Darius tapos inabot niya sa akin yung hawak niyang paper bag na take-out. What's this? Pagtatanong ko na alanganin pang tanggapin yun. I noticed you didn't eat that much, hindi mo rin tinikman ang dessert. Binuksan ko ang paper bag, at tiningnan ang laman nito. Hindi nga siya nagbibiro, mayroong take-out na pagkain, na hindi ko masyadong natikman kanina, at mayroon pang dessert. Napalunok ako. I was so close to smiling. Pilit ko lang minaldita ang aking ekspresyon, sabay sulyap doon sa isa pang paper bag na hawak niya. Sakin din ba yan? Nakalimutan mo lang ibigay. Darius glanced at the paper bag he was holding. He chuckled a bit. Para kina Tita Katerina at Tito Agaton. Ako na ang magdadala. Oh, I'm sure babakuran ko lang din yan pag-uwi. Hindi ko ipapakain, yan kina Mommy. Sakin lang. Sige, napapalunok kong sinabi. My heart was racing so badly that it starts to hurt. Para akong may naririnig na mga anghel sa paligid, at para akong nakalutang sa kakaibang pakiramdam, dahil sa kanyang ginawa. Bigla na lang nawala ang kaninang parang pasan-pasan ko. Pero kahit ganoon, may lungkot pa rin at hindi ko maipaliwanag na nararamdaman. Pakiramdam ko, nasayang ang araw. Hindi kasi ganito ang naisip kong mararamdaman ko, kapag sumama ako, at sa wakas ay mapanood na ang kanyang race. Because the whole day, it felt like jealousy, became my second name. Uuwi na ba? Tanong ko noong nasa biyahe na kami. Seryoso si Darius sa pagdadrive. Medyo mabagal at mahinahon lang ang kanyang pagmamaneho, kahit na wala naman masyadong sasakyan sa kalsada. Namamangha pa rin ako sa ginawa niya kanina, na halos paliparin niya na ang race car sa ere. May babalikan lang ako saglit sa racetrack. My team manager called. Pagtapos ay babalik na tayo. Tumango na lang ako. Wala namang problema, yun sakin. Hindi pa naman din gabing-gabi. Bumalik nga kami sa racing circuit, na malapit lang sa kung saan ginanap ang dinner. Pagdating namin ay kinausap nga si Darius ng team manager nila. Sumandal ako sa kotse ni Darius, at pinagmasdan ang malawak na racetrack. Dahil doon ay namiss ko agad ang El Amadeo. Umihip ang malakas na hangin. Sobra nitong presko. Bahagya nitong isinayaw ang suot kong blue dress, pati na rin ang aking buhok. Tumungala ako at pinagmasdan ng langit, bahagyang nalungkot, nang hindi ko man lang makita ang mga bituin. Nagmistula itong natakpan ng makakapal na ulap. Uulan kaya? Nilingan ko ang kinaroroonan nila Darius. Ang layo nila sa akin, at nandoon sila banda sa paddock area. Mukhang matagal-tagal pa ang pag-uusapan nila, kaya naman naisipan kong magtungo sa bandang loob ng racetrack, para lamang mas maramdaman ang malamig na hangin. Ang dilim, ang lungkot, iyon bang pakiramdam na mapapaisip ka, kung ganito ba ang mangyayari sa mundo kapag wala ng tao? O kaya kapag nagkaroon ng apocalypse? Ang lalim ng isip ko. Ang dami nitong laman na ayaw nitong matahimik. Tired already? Biglang tanong ni Darius, na ikinagulat ko pa, dahil sa kanyang pagsulpot. Napalingon ako sa kanya, tapos na pala siyang makipag-usap sa kanyang manager. Mukhang uuwi na talaga kami. Ah, hindi naman. Ang hangin dito. Sabi ko at nilingan ang racetrack. Lumunok ako. Napakagat ako sa aking lobby, naalala yung pagkapanalo ni Darius. Hindi ko pa nga pala siya nababati. Darius. Hindi siya sumagot agad. Noong tingnan ko siya, may bakas ng pagka-amuse ang kanyang mga mata,
mukhang nagugulat pa rin kapag tinatawag ko siya at walang, kuya, gaya noong pinakauna. Congrats nga pala kanina. Ang galing mo, sabi ko at ngumiti. Then, I looked at the racetrack again. Hindi ko kasi siya matingnan sa mga mata niya, para itong nanghihypnotize mo. His usual eyes, they're so beautiful that they can make any girl's heart skip a beat. Hindi si Darius sumagot, kaya naman muli akong nagsalita. At sobrang cool mo. You drove it so smoothly, nakakahanga kahit na mukhang sobrang nakakatakot. Pero ang galing mo talaga. Puri ko sa mga hindi ko masabi kaninang buong maghapon. You really love racing, no? Hindi ka ba nababahala sa kaligtasan mo? I mean, it looks very dangerous. Maingat na dagdag ko. It's dangerous but I love it. It's something that gives me purpose. Napanguso naman ako sa kanyang sagot. Gusto ko sanang tanungin kung anong purpose iyon. Ang makita si San Pedro. Ang dami mo nga palang fangirls. Puro ikaw kasi ang tinitilian, at pinupuri ng mga nasa grandstand kanina. Nabingi ako sa pangalan mo, sabi ko habang nakatingin na sa malayo. And I didn't know, you have a lot of friends dito sa Batangas. Ang babait nila, really. Umangat ang dalawang kilay ni Darius, parang nangangisi roon sa sinabi ko. Napalunok na naman ako agad. Yeah, it seems like you're close with Heloise. Sabi ko sa mabigat na boses, tila nadulas lang iyon, o nahulog sa kanina ko pang pinagtatagwan sa aking sistema. Halos hindi ko nga rin namalayan na sinabi ko iyon. Hindi na sumagot si Darius. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At hindi ko nga rin alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Dahil ba ito sa nakahanap ako ng tiyempo na kami lamang ni Darius? Dahil naisip niya ako, at binigyan ng take-out o dahil kay Heloise na siyang dahilan, kung bakit hindi ko halos napagtuunan ng pansin ang race, na excited akong masaksihan. Do you like her? Tanong ko, at ngumiti kay Darius pero sa loob-loob ko, hinihintay ko ang kanyang sagot. Who? Heloise. Malalim niyang tanong. Ewan ko ba, parang sumadjetset sa aking dibdib, ang hapdi noong binanggit niya ang pangalan nito. Gusto niya ba ang babaeng iyon? Kinikilig din ba siya kapag tinutukso sila? Ang bigat sa dibdib ko, ay mas lalong lumala nang hindi agad sumagot si Darius. It felt like I was screaming internally that hopefully he'll answer no. Nililigawan mo ba siya? Dagdag kong tanong, hindi niya pa man iyon nasa sagot. Natigil tuloy ang akmang pagsasalita ni Darius. Nagtagal ang mga mata niya sa akin. Then he pushed the inside of his cheek, using his tongue. He sighed heavily. Bakit mo itinatanong, Monica? Pilit kong nilunok ang tila bara sa aking lalamunan. You looked okay with her noong inaasar kayong dalawa, parang sanay ka na at parang, gusto mo rin. Gusto mo ba siya? Or maybe, she's your girlfriend. Mas lalo nang tumatagal ang tingin ni Darius sa akin, parang natitigilan na sa tanong ko. She kissed you after you won, saad ko sa pinakamahinang boses. Nagsimulang uminit ang sulok ng mga mata ko. Monica. Bagay kayong dalawa, Darius. You should court her. Call me the way you call my cousins, malamig ni Darius na sinabi. Para na namang may dumadegan sa dibdib ko, at ewan ko ba, lalo lang sumidhi ang nararamdaman kong selos, at kung ano-ano pang insecurities. You know why I can't call you that? Medyo inis kong sinabi, at tiningnan siya. Hindi ko natuloy na itago pa ang namumulang sulok ng mga mata ko. Alam kong alam mo ito, Darius. You know that I like you. Kaya huwag mo nang ipilit na tawagin kitang kuya, because it's pathetic. Monica, tumiimang ka ni. Yang pa nga, nagsalubong ang mga kilay ni Darius, at napatingin sa mga mata kong may luha. You shouldn't say that. And why? Ito ang nararamdaman ko. You think I like this feeling? Tanong ko sa nag-umapa na pakiramdam. I liked you, since I couldn't remember anymore, Darius, I like you that it hurts. I've been admiring you secretly. Noong may babae kang dinala sa mansyon niyo, at hinalikan mo siya, I was very jealous. At noong sabi nila Kuya Caleb, na baka mayroon ka nang nagugustuhan sa US, nagseselos pa rin ako.
I can't stop thinking about you, nasa Maynila man ako, o sa El Amadeo. I can't address you the way you want, because that is not how I feel towards you. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon, pero sinisikap ko pa ring huwag maiyak. That's insane. Bata ka pa, Monica. Lilipas din ang sinasabi mong nararamdaman mo. Sagot ni Darius, ngunit sa halip na mapatahan nito, ang tila nagwawala kong pakiramdam, mas lalo lamang itong tumindi. But I like you so much. I said helplessly. Para na akong nagde-demand na siya na mismo ang gumawa ng paraan, para mawala na itong pagkahibang ko sa kanya. Lumamig ang kanyang mga mata. He clenched his jaw, and his eyes were as dark as the lonely night. It's just a thing for young girls. You'll eventually forget about it, Monica. Napailing-iling ako, hindi kumbinsido sa sinasabi niya. Pinalis ko ang luhang lamandes sa aking pisngi. Hindi naman ako umaasa na sasagutin ni Darius ang pagtatapat ko. What will he do? He can't do anything about this. Para itong nabasag na pinggan, at hindi niya maaaring pulutin anumang mangyari. Isa at isa lang ang sagot sa pagtatapat kong ito. Ang nararamdaman ko ay sarili kong responsibilidad. I have to kill these feelings before they even consume me. I like you, Darius. Even if you say it'll fade, it can't change the fact that I liked you. And it hurts so badly, I said weakly. Pakiramdam ko ay nanghina ang aking mga binti. At wala akong magawa, dahil magkalayo tayo. I know you'll never see me the way I want you to. And that's not being your sister, so stop trying to treat me like a little sister. Monica, you don't know what you're saying. Yes, I do. I said, tears flowing down my cheeks again. I hated you ever since, because I feel different towards you, hindi katulad kina Kuya Shiloh, o Kuya Caleb, at Kuya Killian, it's because I like you. Pag-amin ko, and I wish for this to end. I wish to never like you again. Monica, tawag ni Darius, ngunit agad na akong umalis, at halos patakbong tinungo ang kanyang sasakyan. There, I said it already. Siguradong bukas o sa susunod na araw, wala na akong nararamdaman para kay Darius Escudero. I'm sure. I'm just 15, after all. I will forget him in time, at kapag dumating ang araw na iyon, sinusumpa kong hinding-hindi ko na siya muli pang mamahalin. At dito na po nagtatapos, ang 8 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.